question, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello everyone, good afternoon. My question is for the cast. Paano kayo personally nakaka-relate deep sa character nyo sa movie? Let's start with Ali. Hindi ko nakita yung trailer, so hindi ko alam kung ano pwede kong sabihin na hindi mag-give away sa movie. Pero like, siguro nakarelate ako sa character ko in a way na hindi na siya happy sa relationship niya. And parang, alam mo, parang naghahanap siya ng out, naghahanap siya ng exit. Yun lang muna kasi, like I said, I don't want to spoil the movie, but yeah. Doon naman po sa role ko, siguro po sa cheating talaga lagi. Doon sa, hindi ako. Lagi ako nakaka-relate sa mga partners na nag-cheat sa babae. Yun yung kasi doon is nag-cheat yung si Rush sa akin. So doon po ako nakaka-relate and yun din po, yung hindi masaya sa relationship. Ayun po. Hello po, sa akin naman po is pag nasira yung trust, mahirap na siyang ibalik. Kasi ayoko din po i-spoil, but then yung character ko po kasi doon, nakagawa siya ng mali. And then parang gusto niyang bumawi kay Alvin. But then, yun nga, wala na yung trust, so nawala din yung love. And then, ayun, nagkagulo-gulo na, nagsalo-salo na. Yung sa akin naman siguro is yung pagiging spoiled brat. Parang nakakainis to eh. Nakakainis na pag-ugali mo sa isang tao, lalo sa lalaki. Yung hindi ka maalis-alis sa nanay mo, parang mamaspoy ka pa rin kahit nagkasawa ka na. Tapos, yun nga, nagkasawa ka na, tapos pakikinaman ka ng magulang mo. Pag nag-away ka ng asawa mo is parang kakampihan mo pa yung nanay mo kahit alam mo mali naman. So nakakainis yung ganun. Doon ko nakakita yung mga ibang hindi, parang sa role ko. Yun. Okay, for the second question, for the cast din. In line with the title of the film, Kasal, kailan nyo masasabing masarap may kasalo sa buhay? At bakit? Siguro pag may sineselebrate ka ng victories, diba? Parang, it's boring to celebrate victories on your own, diba? Kaya ka may friends and family. So, yun. Or, yun siguro ito, diba? Sa akin naman po is sharing memories, companionship, ayan, makakasama mo siya sa hirap at ginhawa, and maging best friend, of course, and best enemy din. Ayun po. Sa akin naman po, masarap may kasalo sa buhay kung talagang seryoso din yung tao na magiging kasalo mo. So, ayun, para hindi walang ibang sasalo sa samahan niyo. Sa akin naman, siguro nandun tayo sa pagtutulungan, tsaka pagkakaintindihan lagi. Tsaka kung may problema, mapag-usapan, yun ang pinakamasarap. Lalo na kung maintindihan yung partner. Thank you guys. Thank you. Thank you, that was Bernard Santos of My Movie World. Alam ko lang po, paano po ba nabuo itong kasalo? Parang is this based from your true experience? Kasi parang iba yung notion namin kanina magkasalo, pero nung pinakita yung trailer, parang grab pala or parang about yung transportation. Paano po nabuo itong story ng kasalo? So actually, yung concept niya talaga, it's rideshare. Diba? Sa app, yung sa Grab or whatever app you have, there's a rideshare app na mas mura siya pero hindi mo alam yung makakasakay mo. So chance na. And then eventually, of course, we wanted to make it more Tagalog, more Filipino, and of course, pang Viva Max. So we thought of kasalo. So naging double meaning na siya. Kasi nga, nagsalo-salo sila at some point. Parang ganon. So yeah, pero talaga, the premise is if we were playing on the rideshare app, tapos doon umikot yung kwento with chance meetings, different passengers, ganyan.
may ganun palang nangyayari sa kasal. Parang di ko kailangan sa transportation na nangyayari ganun. Pero yung tanong ko lang dun sa mga cast members, speaking about yung transportation, do you have any, I mean bad or wild experience or memorable experience during that time na nakasakay ka sa jeep or bus or on your own car or dun sa Grab man yan, di ba? Ako recently, hindi naman siya bad experience, pero different experience lang. Parang nagpahatid ako, I think galing pa ako dito sa Viva Cafe. Tapos, parang tumawag yung girlfriend ng Grab driver ko. Tapos parang yung work ng girlfriend niya malapit sa bahay ko. So tinanong niya ako kung pwede na namin daanan muna yung girlfriend niya bago ako may umuwi. Parang okay lang naman sa akin, pero yun pala yung girlfriend niya na can't buy me love. So medyo weird lang na they know where I live now, but okay lang. Si Bird naman. Actually po, pag nag-grab po ako, hindi po talaga, never ko pong na-try na may ka-share. Kasi yun nga, hindi naman natin alam yung mga dangers pwedeng mangyari sa atin. So, wala naman po akong experience din. Thank you, Nia. Sa akin po, hindi naman sa akin nangyari, pero habang nakasakay po ako sa Grab going MOA, nakakita ko ng disgrasya sa kalsada. So, nakita ko yung utak ng girl. Opo. Parang bad raw siya, tapos parang nasagasaan ko ng jeep. Tapos nadaanan siya ng Grab namin kasi parang sabi parang ano nangyayari, gano'n. And then, nung dumaan ko yung Grab namin, nakita ko talaga yung nakalabas. So yun, hindi sa akin nangyari, pero sana walang nangyari sa akin gano'n. Pag-horror pala yun sa'yo. Rush. Sa akin naman, hindi ko na matandaan pero maraming beses akong naka-experience na more on bad kasi. Kasi dati loko talaga ako before. Pero ngayon wala naman akong na-experience. Dati talaga nung hindi pa ako artista. Lagi ako nagawa 2-3 sa jeep. Yung mga ganyan. Yung mga experience ko talaga. Kasi nag-aaral ako nun. Yan. Yun ang bad experience ko. Marami ko. Bird, pwede mo pa-background po a little bit about your story. Paano kayo napunta dito sa Viva Max? You know, what were you doing prior? Okay lang po paulit ng question. Konting ano lang po, kwento lang po kung paano kayo napunta sa Viva Max at kung anong ginagawa niyo bago kayo maging artista po. Ako po, before po ako pumunta sa Viva, nagsistream po ako online sa Vigo. Like, online platform po siya na kumakanta, sumasayaw, ganun. And then, hanggang sa naisip ko po talaga na gusto ko po talagang pumasok ng Viva. So, ayun po, nung pumasok ako sa Viva, nirefer po ako ng friend, sa friend niya din, which is yung manager ko ngayon. Ayan po. Okay, how about you? Ito naman Mia. Hello po. So, ako po nung una is nagti-TV commercials po ako nung 16 po ako. Pero nag-stop ako kasi po mahirap siyang pagsabihin sa pag-aaral po. And then nung legal age na po ako, nag-real estate po ako. SMDC, Mega World, Robinson's Land, Amaya Land, paikot-ikot na. And then nag-casino dealer din po ako. Yan, so Raquetera. And then nakilala ko si Sir Neil. Tapos sabi niya kung gusto ko daw mag-Viva. Pero nung una po, Viva 1 po talaga yung in-applyan ko. But then, hindi ako napasok. So yun po, Viva Max, pumasok po ako. Ayun, so okay na po. Okay, sa inyo pa rin dalawa ma'am, kumusta naman po yung experience niyo working with Casado? Muna. Sa totoo lang, like, favorite ko talaga si Direk. Totoo talaga yan. Ano yung galing sa puso. Like, ang sarap niya pong kasama as co-worker, ay di pala, director, yan. Tapos yung mga staff po, wala po talaga akong masabi, like speechless. Sobrang bait po nila. And yung mga
co-stars ko po. Napaka sarap pong kasama. Ito kasi si Mia, kasama po kami under po kami ng isang manager. So, friends na po kami before pa kami nag-start dito. So, ayan, si Alvi ay, alam naman natin na yan. Magaling talaga siya. So, hindi po ako nahirapan masyado, char. Kanti lang, like lang. Pero with the help of Direk Howard, ayan, hindi po ako nahirapan. May times po na parang na-pressure ako, yung parang umiyak ako, pero talagang sa lahat po ng director, no jokes talaga. Sobrang bait po ng direct. Ayan lang po. Ayan, hello po. So ako naman po, sobrang happy ako na nakasama po ako sa kasalo kay Direk Howard po. Kasi actually po, ito yung unang movie na may acting lessons ako natutunan. Yung pwede kong ma-apply sa next movies kung may coming, like ganun po. And then sa mga co-stars ko din, sobrang happy kasi hindi sila mahirap kasama sa set. And very friendly, lalo na si Vern. Talagang friend kami before pa. And then si Derek po, sobrang happy ako and so super thankful po ako kasi ang dami niya pong tinuro sa akin. Kasi sa iba ko pong naging movies, hindi naman po ako naturuan ng acting skills before kami mag-film. But then with Derek, parang inanuhan niya po kami ng one day para magkaroon ng acting lessons, something like that po. So ayun, sobrang naging laking tulong siya sa film para hindi ako nagmumukhang awkward at mas lalong ano po yung acting sa story. So ayun po. So super happy na. Yeah. Vern, balikan ko lang, narinig ko lang at one point daw sa shoot, umiyak ka. Pakikwento lang kung tungkol saan yung bakit. Ano po sir, ano namin yun, scene po namin ni Raj na kailangan po na yung natural na in love ako sa kanya. Yun yung time na Nakayak ba yun? Hindi naman po. Kailangan ko lang ipakita na natural sa camera na in love ako sa kanya. So, iniisip ko talaga na love ko siya. Ayun, doon ako kasi nakailang take kami noon. Ginawa ko naman, pero sabi niya direct wait lang, labas muna ikaw, mag-rest kami na sa labas. Tapos ayun, parang na-pressure ako, kinausap ako ni Direk Punky. Tapos yung nag-usap kami ni Ma'am Punky. Tumulong na yung ginawa ko. Tapos paglabas sa Direk ko, ano nangyari sa'yo? sabi ko, hindi dahil sa'yo Direk kasi talaga mabait talaga si Direk. Tapos yun, sa pressure lang po, ayun lang. Okay. That's all.